Mukhang runner era na nga ang bagong uso sa showbiz. Kaliwat kanan ang mga celebrity na sumasabak sa jogging at marathon at ang latest na nadagdag sa listahan walang iba kundi ang kapuso primetime princess na si Barbie Fortesa. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Barbie ang isang full-on jogging attire picture habang todo fresh sa kanyang early morning run. Sa kanyang caption, sinabi niyang early morning run, something I've never imagined I would say, but here I am on Sunday morning with the best of peeps and a big smile on my face. Pero ang mas bongga, hindi lang siya basta-basta tumakbo. Kasama niya sina Alden Richard at Christopher Martin. Sa kanyang Instagram story, ibinida niya ang kanyang running buddies at nag-comment pa si Christopher sa kanyang post. Mukhang hindi na ito isang one-time things dahil push na push ang suporta ng kanyang mga kaibigan. At syempre hindi rin nagpahuli ang mga netizen sa pag-appreciate ng kanyang running era. Mukhang hindi lang sa acting at dancing magaling si Barbie, pati sa takbuhan. Pumapantay na rin siya sa mga proof. Ready na ba tayo sa Barbie Marathon Saga? Alden, si Barbie ang bagong jogging partner. Wala Sunday, nakita mo, di ba? For the first time si Barbie. Ako naman, wala naman ako nakitang mali siya. Wala, wala. Tsaka, parang lumaki ang dede ni ni Barbie. Hindi ka napansin. Oo, bakit? Di ba hindi naman ganito kalaki yung boobs ni Barbie? Baka naman may kailangan niya magsuot ng baka meron pa. Kasi alam naman natin yan, di ba? Run. O tsaka okay lang, magkakaibigan naman. Parang hindi mo yung bibigyan ng mali siya. But I like the friendship. Gusto ko yung pagkakaibigan na ganyan. Alam mo si Alden, pag tinignan mo yung mga kaibigan niya, also Barbie Fortesa yan, hindi naman siya yung nakikipagkaibigan lang sa mga sikat. Wala siyang ganong kwento sa buhay. Tsaka tingin ko, itong si Alden, baby sister niya yan eh. Oo naman. Si Barbie. Kaya wag na lang natin lagyan ng mali siya. Jogging partner. Kasi, sino ba yun? Si Christopher Martin na nasa likod. Tropa din talaga. Tropa yung mga yan. At saka maganda to para kay Barbie na magkaroon siya ng ibang mga kaibigan na pinopost, di ba? Ang kaibigan niya lang si Julian, friend din naman niya si Julian. Pero kaya lang nakikita mo mga post ni Barbie ngayon. Tsaka si Bianca, di ba? Minsan mag-isa lang siyang kumakain, yung mga ganun ang ganap niya sa buhay. So yan, tama yan. Nakita siyang kasama yung mga kaibigan niya na ilang years na rin yan noong pa si Alden hindi pa sikat, kaibigan na nila. At saka maganda ring therapy para sa mga nagpapagaling sa sugat ng puso ang workout. Correct. At malay naman natin, maganda rin ang mga piece of advice ni Alden kay Barbie, di ba? At baka malay natin, yung religious advisor ni Alden ay maging religious advisor ni Barbie. Why not naman? Para diba magkaroon lang ng... Siyempre, alam mo, ako naniniwala na kahit sabihin mo okay lang yung breakup na yan, pero naniniwala ako na may pain pa rin. Alam mo, sa totoo lang, pag nakikita ko ngayon si Jack Roberto, sorry talaga ha, lalo na pag nakikita ko yung mga itsura niya ngayon sa Showtime, parang feeling ko talaga cheater siya. Feeling ko lang tingin ko parang gano'n, na parang playboy ang dating. Do sabi nilang gano'n don't judge by his don't looks. Don't judge the book. Don't judge. Di ba yan muna? Ang naniniwala ako dun sa looks to be deceiving. Oo, looks can be deceiving. Sa akin could na nga Pero yun lang ang feeling ko, tingin ko lang, pero hindi naman talaga siguro. Feeling mo lang. Feeling ko lang, sa tingin ko lang. Bakit ba? Meron ba siyang, may capacity ba talaga siyang parang anytime na gustuhin niya? Hindi kasi parang lalaking yung si Jack Roberto, parang uma-action star nga, palagi naka-jacket, tapos iba yung mga ngiti. Pero nakakaloka yung kay Ava talaga na napapanood ko, yung pag dinidetalye, parang ganun ba si Jack? Kung ako din si Barbie talaga, hiwalayan ko yung si Jack. At ngayon, nakita mo naman, actually, maganda yung tandem ni Jackie tsaka ni Jack ang benta na rin sila sa TikTok, yung dance nila. Kaya bagay din sila. Bagay naman sila. Halos magkaparehas naman sila ng edad, tama ba? Tsaka parang pares din sila na naging kapalaran. Oo nga. Okay, moving on. Kandidata sa Miss Universe Thailand, gaya-gaya kay Catriona Gray. Hindi ko na-anuhan to. Eto lang, kasi actually, candidate pa lang siya sa Miss Universe Thailand. Hindi pa siya representative. Hindi pa. Pero, yung sa video na nilabas niya, ang pinapanood niya talaga, si Catriona Gray. Tinitignan niya yung galaw,
yung ayos ng lahat-lahat, pati habang mini-makeupan siya. So, ginagawa nilang peg si Catriona because 2018 Miss Universe ginanap sa Thailand. So, why not? Baka the same pa rin ang hinahanap, di ba? And pero ang laking bagay, di ba? Na kung ikaw si Catriona, na ikaw ang peg ng mga beauty. Syempre, no? Hello. So, pero si sino to? Si Winwin, hindi naman Catriona ang peg niya, di ba? Ay, hindi. May Sino sarili ang peg siya. niya? Hindi rin si Michelle D. Siguro si Melanie Marquez. Magkamag-anak naman sila, di ba? Ano man, sandali, si Melanie, pamangkin niya. So, magpinsan, magpapinsan si Winwin, tsaka si Michelle. Yun. Kasi Melanie, ang kapatid niya ay si Joey Marquez. Diba? Na si Joey Marquez, anak niya si Winwin. So, si Melanie, anak niya si niya Michelle. Kaya magpinsan sila. Kaya pero magkaiba sila ng dating eh. Pero why hindi not? kasi Chinese kasi yung tatay niya. Si Derek. Tapos Spanish mestiza naman si Alma Moreno. May Spanish blood. Kasi nanay niya mestiza si Alma, nakita mo ba? Oo naman. Di ba mestiza, ang puti-puti? Tsaka si Alma, nakita yung kabataan, ganda-ganda talaga. Oo, talaga yung ilong ni Alma, ang ganda-ganda. Yes, yung mga artistang walang retoke. Alam mo, ang gandang-ganda ko sa feature ng muka. Siya yung talagang, para sa akin, na perfect na muka ng isang beauty queen. Si Winwin. Kasi kita pati yung baba niya, di ba pag ganon, hugas bigas. Kasi sabi nila dati, sinusukat daw yan. Mula yung dito, hanggang dyan, pati yung dito, hanggang yun. Pakita mo yung picture ni Winwin. Ni Winwin, kasi kita mo talagang asin. Kaya lang kasi, feeling ko, depende na rin sa mga judges. Baka hindi na nila sinusukat yan. Kasi si Pia naman ang itsura, di ba? Hindi naman. Ayan, nakita mo, di ba? Pero parang handang-handa nga siya. So sana manalo siya kasi ang laking sa kanya yung pag natalo siya. Siguro pwedeng pupwesto, pero Miss Universe Miss Universe Philippines ang lalabanan niya pa lang. Pero kung malot-lot siya. Huwag naman tayo magnega. Sa bagay nga, pwede. What if? Natalo na siya buhay. Natalo na siya ng minsan, di ba? Ganun talaga, di ba? Kung kapalarin siya, di maganda, pero pag hindi, di moving on. Kaya lang, dapat siya talagang manalo. At least maibandera niya sa buong mundo na siya ang kauna-unahang Miss Universe candidate na may Junakis. Na pwede pa maging inspiration. Kaya sinabi ko kahapon, pero marami na din na representative ng ibang bansa na may Junakis. O sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, ganon. At least maglaban-laban silang lahat, di ba? May mga Junakis. Wag na. So, yung mga walang Junakis, di ba? Hindi pa. Yung mga walang Junakis na better luck next time na lang kayo. Dapat may ibang pageant na lang dyan. Kasi Miss Universe. Saka bata-bata pa naman kayo. Ibigin nyo na yan kay Winwin, Pero alam mo dati, ang mga beauty queen, beauty pageant, ang babata ng beauty queen. Mga 18, Gloria Diaz 17, 18. Kasi yung batch nila, Edna Barreda Magana, sila Alice Dixon, 17 sila, 18 years old sila. Ang nanalo sa kanila nakalimutan ko. 17 years old yung cute nila. Gloria Diaz 18 years old, Margie Moran 19, 18 yata. 16 yata, 15 ba? 17 lang yata si Pilar Gloria. Pilang mas bata, di ba? Melanie Marquez 16 years old lang 14 yata. daw. Nung nanalo siya. Na tinatago talaga. Kasi pag naalala ko yan, tinanong kay Melis, totoo ba Melanie, 14 years old ka lang na nanalo? Sabi, natin pag-usapan yan kasi. Pero true. Di ba? Kaya nga, ang babata noon. Tangi si Chat Silayan lang na 21 yata siya nung sumali. Yun na pwede na yung ganun. Pero kabugera ang mga bata. Desiree Verdadero, 21 yata. Kasi nakailang beses na siyang sali. Pero yun nga, di ba, babata noon. Para maging beauty queen. Si Isadora nang sumali siya ng Binibining Pilipinas. Ano lang siya noon? 16. Yun nga Kaya nga, nang-alala kasi si Edna, high school kami. Tapos di ko na siya masyado nakikita nung 4th year na, nung pa na nag-model na. After namin graduate, nakita ko na siya, nagbinibini na siya, kabatch niya si Alice Dixon. 19 lang siya. 86, 17 nga. 17 lang siya. Nanalo sa kanila si 17 din. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Pero Google na lang natin. Yun, okay. Anyways, Heart Evangelista muntik mag-walkout sa birthday party niya. Napanood mo ba yan? Bongga ni Michael Leyva. Hindi, gusto ko yung ganyan. Imagine mo, may pa-surprise birthday si Michael Leyva sa kanya.
nakakatawa si Heart kasi paglabas niya hindi niya ina-expect. Nagulat siyang dami-daming tao. Of course, yung walkout lang naman walkout na na parang surprise. Pero bumalik din. Pero bongga-bongga nung very close knit yung mga nandun sa party. Ganun ka, alam mong magkakaibigan lahat. Tsaka ang ganda nung may mga fireworks. Yun, siguro yung nakikita ko nung isang araw na fireworks. Sabi ko, Chinese New Year pa ba? Nung pala birthday ni Heart. Sa BGC? Hindi. Pero hindi pa talaga birthday ni Hindi Heart. nga. Diba? Marami talagang ganyan ng mga kaya umuwi si Heart ng February para sa kanyang birthday.